Alright guys, about 2 years ago, nag-upload tayo ng printer. Isa itong L3210 and binili ko siya sa Shopee noong 2022. So, wala pa itong ink kasi brand new nga. So, marami nagko-comment kung kumusta na daw ba yung aking printer. Ngayon ay 2024 na. So, gumagana pa daw ba? Kasi nilagyan ko siya ng or kinonvert ko siya into pigment ink. So, ipapakita ko sa inyo ang printer ko ngayon kung okay pa ba siya hanggang ngayon, 2024. Alright guys, kumusta kayo? And ito na nga yung printer natin na more than 2 years na. Kasi 2022, 2023, and 2024 na po ngayon. So, napakarami na pong na-print nito. And hanggang ngayon ay pigment ink pa rin po ang ginagamit natin. At masasabi kong ang printer na to ay napakatibay guys. Ayan, so napapansin nyo, ang dami ng mga sapot ng gagamba dahil nga gamit na gamit ko ito guys, especially sa mga pictures, mga IDs, and basta napakarami ko nang na-print dito guys. And hanggang ngayon ay wala siyang naging problema. Pigment ang unang-unang nilagay ko dito, pigment ink, and hanggang ngayon is napaka-linaw pa rin ng kanyang print guys. So, hindi kayo magsisisi kung bibili kayo ng ganitong model. Itong L3210. So, napakaganda niyang mag-print guys. Pero, ang downside lang nito guys ay kapag magpo-print ka ng napakaraming documents, kung documents man ang ipaprint po dito, ay mahina po siya guys. Kasi napakabagal niya pong mag-print. So, minsan kapag inaabot na ng 20 pages is hihinto na siya, magpapahinga. And then, magpo-print na naman after 3 to 4 minutes. So, yun yung downside nito guys. Napakahina niyang mag-print ng maramihan. Pero, kung photo paper lang or mga picture lang ang ipaprint nyo dito ay napaka-solid niya guys. So, talagang lahat ng picture basta nasa photo paper, matte man yan or glossy, okay na okay ito siya guys. Mga stickers and so on. So, doon sa mga nagtatanong kung kumusta na daw ba yung ating printer, ay okay na okay pa siya guys. So, sa mga baguhan na gustong maghanap ng printer, ay highly recommended ko itong L3210. Kung gusto nyo yung budget friendly at maganda sa mga nag-uumpisa pa lang dito sa digital printing. So, hope nakatulong sa inyo ang video ito guys. And sana sa mga makapanood ng video ito na nagbabalak or gustong magsimula ng kanilang negosyo sa digital printing, ay highly recommended, highly suggested ko ang printer na ito para sa mga photo paper and para sa kanyang ink na pigment ink. So, hindi siya nagka-clock guys. Or hindi siya nagka-clog. Hindi kagaya nito. Itong L3210 ko naman ay medyo medyo nagkaka-problema siya sa sublimation. Kasi sublimation ng ink nito guys. Pero hindi ko na-try kung pigment ito. Hindi ko sure kung okay ba siya sa pigment. Pero marami naman gumagamit ng pigment na ganito yung printer nila. Pero marami din naman na gumagamit nito ay sublimation. Kaya naman, ang nilagay ko dito is sublimation. Pero ang problema lang talaga kapag hindi mo siya napaprint o nami-maintain, talagang nagka-clog guys. Nagka-clog siya guys. So, napalitan ko na yung yung printer head nito. Kasi nga nag-clog and hindi ko na naayos.
So napalitan ko na, bumili ako ng second hand mga used printer head ng Epson L210. Pwede rin naman yung L121. Pwede rin naman yung L120 yung ilalagay nyo ditong print head. Okay. So hope na nakatulong sa inyo ang video ito. Please hit the like button and subscribe kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel.